panganay ng architect. Yun no, may mga boss, nandito na po tayo with Capares Builders. Capares Builders mamaya, mukhang talagang maganda yan, magandang ano yan. Siguro nasa ano pa lang yan, nasa 6 feet pa lang yata. Ayun na, wala na. Ito rin yung foundation ng kabila halos. Hindi nung dumating kasi nung linggo yung kapatid nila dyan. Nabili ko. Pili ko, hindi ako. Hindi ako sinala. Yung frontage niya. Tapos meron na nakagawang ano dito mga 46. Yan. So yun po nakuha natin. So yan natin yan, bali 46 multiply natin sa 130. So ulan tsaka sa araw ito mga panel door. Ito kaya kanina na dito hindi ako nagkakamali black. Ayan natin sa rin po ito. Ganda, meron din po siyang railing. May layout na rin ito dito, tiles to. Wala pa ako nabibili para dito. Maliban lang dito. Yung dito, varnish. Good morning. Ay mga boss, kahapon hindi po tayo nakapag-vlog or hindi po tayo nakapag-site visit. Meron po kami pinuntahan sa school ni Rain. Yung po panganay ko, yung nag-aaral ng architecture. Kahapon kasi, ano po nila, tawag dito, yung cleaning, tsaka yung hard copying or hard hat copying sa school po nila. Ano na po siya, 4th year na siya. So, isang taon na lang, graduate na po yung aking panganay ng architecture. Tapos yung bunso ko naman, nag-aaral din po siya ng civil engineer. Ayan, mag-second year na rin siya coming next sem. Ayan, bago po yun, yung video pala natin yan, napupunta po tayo sa Backward Project. Tapos baka dito lang tayo sa Arayat Project. Ayan, so habang nasa biyahe tayo, panoorin nyo muna yung video clips kahapon na nandun kami sa school. Ayan. Panoorin muna po natin. Ito yung ano, parent? Arsen Rain Louis Local. Yan, thank you. Pasilyo po. Basilio Jemaya Peter Vito. Ayan, yun po yung mga ilang video clips kahapon. Ayan, pinakain ko lang itong mga isda. So tara, biyahe na tayo pamuntang Nueva Ecija. Ang gagamitin ko pala ngayon motor. Magmumotor ako. Medyo
bad news mga boss, yung pong presyo ng crudo dito sa Pilipinas, yung diesel yung pinakamataas. Siguro ngayon, siguro di ko alam kung nasa 100 na per liter. Itong nakaraan kasi nasa 19 eh. So na ano ko sa news kagabi pala, tataas daw ngayong araw ng 12 pesos per liter. Ayan, siguro pagka nagkataon na ganun nga yung tinaas niya, 12 pesos per liter, malamang aabot na po ng 100 yung diesel. So magano muna tayo, magtipid muna tayo sa konsumo sa sa gas. Motor lang gagamitin ko, si yung ADB, para tipid po tayo sa sa gasolina. Yun, naman yun, unleaded. Tapos ito, maraming salamat po pala sa mga nagsuggest dito sa mga kubo na to. So marami pong nagsuggest na patungan na lang ng yero, mas matibay pa. Yun din po yung iniisip ko rin, na patungan na lang ng long span, mas tatagal pa po siya. So yun, hindi pa po namin maharapan ngayon dahil nga busy. Yung mga pintor natin busy, marami pong ginagawa. Schedule na lang namin ito, sisingit na lang. Singit yan siguro Sunday or pagkano overtime ko na lang, kung sakali ako na lang mag-i-spray ng varnish kung kaya pa natin. Dami po kasi natin kailangan na sikasuin. Pag uwi ko sa bahay gabi na, tapos mag-i-edit pa ako. So yung mga bagay na dapat kong sikasuin hindi ko pa nagagawa. Marami pa po akong kailangan gawing quotation. Ayan. So kailangan din masikaso yun. So let's go. Ayan, ito na muna yung gagamitin natin, ADB. Malapit lang naman tayo. Yun ayan mga boss, nandito na po tayo sa Bacod project with Capares Builders. And nandito na sila, nandito na po sa may parting palayan. Ayun harvest na pare harvest na to 28.50. Yung paling yan, kahit anong klase. Poroto. Ito, 402 ba yan? Hindi yata. Ano yan, 403 o 401? Malamang poroto din yan. Eh, nasa 28.50, magandang presyo Oo, umabot na ng Yung sa'yo, 402 sa'yo 1.7. 1.7 isang kaban. Oo. Yung sa'yo, mga ilang kaban yung tansya mo doon? Siguro mga 350. 350! Congratulations! Yes naman. 350 times 1.7. Bakit ka magit kalating milyon pala, meron no? Pag nagbenta ka ng o yung Ikaw na magiging boss ko niyan. average. Ano lang tayo doon? Porsyento. Ilan ba kayo doon? Tatlo kayo doon. Sudah wala sa dito Edwin. Dapat si Galam pag nagtrabaho sa Manginakay. Manginakay? Nasaan siya nakadesino ngayon? Sa may Clark, kasama yung yung jowa niya. Mga boss, ilang poste na lang tatayo natin dyan? 24. 24 na lang po yan. 36. Nandito na, masasara na. Ayan mga boss, sasarado na po namin. Tapos meron pala tayong meron pong nag-i-inquire dito. Magpapasukat. Bakod din, dito rin sa area na to, sa pagkatapos po ng bahay na yon. Ayun, pagkatapos ng bahay na yon, yung daw yung property niya. So susukatin namin ni Capares Builders mamaya. Mukhang talagang pinakitaan siguro nila sa bakod, kaya interesado rin magpabakod, no Capares? So mukhang hindi tayo matatapos sa bakod Ayan, pa lang ko naman po, inquire pa lang. Susukatan lang namin, tapos bibigyan namin siya ng quotation. So yun, kung gusto nilang ganitong klaseng bakod, ito kasing bakod dito mga boss, hindi ko alam kung di 4 lang ata ito, no? 4 tapos malilit ng poste. Siyempre pagka ganun, medyo lang yun, medyo mababa yung kanyang material cost. Hindi katulad nitong sa amin. Sa amin kasi mga boss, makikita nyo naman yung mga column namin, napakalaki. Tapos sa standard yung kanyang distance 3 meters. 3 meters sentro po yan. So nasa taas nyan 8 feet simula sa natural ground yung aming usapan. Ayan, 8 feet po yan. Ayan, paikot doon. So malapit na masarahan tong 3 hektarya. 3 hectares po ito. Hindi ko lang alam kung ilang sukat nung sa kabila. Mamaya sukatin natin, no. So maganda yan, magandang yan. Pagka medyo na tayo dito, lilipat yung iba doon, no.
Lilipat. Yung ano doon, siste. Wala na tayong bako kung sakaling makuha natin. Kung malaki po yun, i-rent tayo. Pero kung maliit lang, manamao na lang siguro. Dahil kung kung magre-renta pa tayo, lang mobilization ng bako medyo mataas na. Pagka po kasi nag-rent ka ng bako, for example, a day per hour, babayaran mo po yung mobilization nun, yung paghatid dito ng bako. Tapos babayaran mo siya ng per hour, per oras. Alam ko nasa 1,200 yung ano, no, per oras na 1,200. nung ano, ng bako. Meron lang sana tayo. Oo. Walang problema. Nabasa lang sana, no? Ito mga boss, tataasan pa to. Ano pa kasi ito, siguro nasa ano pa lang yan. Nasa 6 feet pa lang yata ito, no? 6. Ano po kasi dito, mataas yung lupa rito. Gawa ng natambakan na tong area na to. Hindi katulad doon. Ito naman ano po doon. Doon pa lang siya bukid yun. Ito mataas to. Ito kasi nga lugar na to, pinasubdivide na ni owner to. Itong poste ka rin pare, tigyan niya. Nandun sa sentro. Ito no, yung 2,000 square meter no. Sentro. Ano ba mula dito pa? Ito no. Yan. Pinasubdivide na kasi itong mga boss ng 2,000 square meter. Kaya po, Ini. Nasaan yung moon na iniwan nila dyan? wala siyang muhon na. Wala silang nilagay. Tubo lang nilagay nila. Itong ganito lang, kabili lang. Sentro na. Tapos yung doon, huwag yung tatanggalin. May moon yun no. Meron. Huwag yung tatanggalin yun ha. 2,000 square meter po ito. Pinasubdivide po nila owner to dahil dito po itatayo yung kanilang bahay, pinaka main house. Tapos ito talaga, itong area naman na to, farm. Ayun na. Wala na tayong matatanaw dito sa kabila. Ayun o. Laki ng poste namin mga boss, tapos yung nosing niya, kabilaan. Kaya matibay po ito. Kahit tugain mo, hindi mo mauuga. Hindi katulad ng ano ng number 4 na CHB. Medyo tawag dito mauga pagka ganito na kalayo yan or kaba, tapos mataas pa siya. So pagka ginanon mo talaga mauga. Katulad nung bakod ko sa farm. Yung bakod ko kasi doon mga boss na dinatnan ko na lang yun. Mataas siya, tapos number 4 lang yung CHB niya. So yun, kaya naging mabuay. Tapos pagka gusto pang taasan, for example, gusto pang pataasan talaga ng taasan ng lampas 3 meters, at least mga boss dapat sa 3 meters beam na yun, or 10 feet. Yan kasi 8 feet lang yan, so kahit na hindi na siya lagyan ng beam, 8 feet lang naman po yung taas niya. Hindi naman siya ganun kataas. Pero kung tataasan pa, at least 3 meters po, kailangan po may beam para matibay, lalong matibay. Saan o? Magkikiraan. Punta namin yung susukatan. Ano yung may-ari po nun. Ito yata, ito rin, itong property dito. Ayan, ito yung ano mga boss, ito po yung property. So kung hanggang doon, sinend ko sa kanya yung aerial video dito. Ito yung sinend ko sa kanya yung picture ko sa taas. So end daw yung property ba? Tama ba? Ano ba sa ano, saan ba rin? Ay, ito po sa inyo. Yan, pag ganyan po yan. Yan o. Yung ginuhitan niya. Yung babako, yung pinaano na yan. Oo, pinabakuran. Oo, yung nakaspahan sa metalahid yun. Hanggang doon po sa Meta Live na yan. Tapos Dapat ng kulungan ng kami. may moon po dyan. Sabi niya may moon eh. Metalahid. Ano, haba pa lang sa sukatin natin kapares. Eh, Hindi nung dumating kasi nung linggo yung kapatid nila dyan. Sinabi sa akin, Kuya Dante Eka, sa isang araw Eka, may pupunta dyan Ekang ako nadili ko kapili doon, Dilacruz nga ba? sentro ng moon. Ayan mga boss, kukuhaan lang naman po natin yung ano nito, yung linear meter. Kung ilang linear meter to. 50
50 meters yan pare. Tingnan mo maabot dun. Nasama nga sabi niya nung linggo ng yung Sabado yun. Napupunta eka magsusakit. Hindi ko man inisip na ikaw. Tama-tama po din sa Pilapil, no? Yan, shoutout kay Ma'am Jaylin pangalan. Kaya no? Jaylin. Yan, siya kanila po ito. 50 meters yan. Frontage. Ito yung frontage niya. Tapos meron na nakagawang ano dito mga boss, bridge. So talagang ibalak na po nilang ano ito. Ilan? Nung 1. $45. 46. Diretso natin. 46 meters. 46 meters po siya. It's a frontage niya. So 46 linear meter po ito. Huwag mo nang yan oh. Sige, ikot mo. Yan, pa ganyan. Yan, sige. Tapos kailangan natin magdala ng ano, panulos dun. Pre, Sa mahaba. pahingi ka mo ng patulos kay Dante. Kaya lang, pantusok lang. Dahil hindi aabot dun yan. Hindi makakapat yung katuto na. Bakod na nun eh. Oo, bakod na po yan. Yan, tingnan natin doon. Ay, Pilapil, sakto-sakto. Sa pare 50 100 dito na tigas yan 100 sige doon pare 100 makukuha din natin yan kung ilang square meter square meter yung ano lote 150 na tayo dito yung mundial ang tanda talagang ano, matibay yung sinasabi ko mga boss nawawala po yung moon dito kaya napaka importante pagka tulad ng ganitong area palayan kailangan pagka may sukat lagyan ng mataas na ano
na talagang mahirap tanggalin. Tulad ngayon, wala po yun dito. Hindi makita. So hindi naman po pwedeng babakuran namin to na walang moon. So ang mangyayari dyan, walang moon dyan, kailangan pang magpa-survey. Hindi tayo pwedeng magbakod ng hula-hula lang, kasi yung gagastusin dito pagka nagka-problema. So mawawalang kwenta rin, or no use, useless. So siguro mabibigyan natin sila ng estimate kung hanggang saan, kasi hanggang doon 150 na to pare, no? Tatlong 50. So siguro more or less mga ano yan, mga 155 yung kanyang pinaka haba dito. Kung talagang tatapatan na lang yung bakod na yun. Ayan, dito. Tapos sukatan na lang namin to kung ilan. Ha? Labas ng cyclone. Saan tayo dadaan? Susukat pa tayo doon sa loob ng bahay. Wala yung susi. Nandun yung susi. Oh, nandun daw susi. Tara, dito na tayo. Dito hindi namin nakita. Inano muna natin tansya. Pero kung talagang papabakuran to, kailangan natin makita yung moon. Dito naman mga boss, ang balak nila dito, bilaran daw ng palay. So sabi ni ate, setback siya ng 2 meters sa mga puno. So ilang meters to? 26 meters. I-ano na lang natin, less na lang natin yung 2 meters, so 4 meters. So bilaran daw ng palay dito. 26 meters. Wah, meron para siya ano dito, bodega. Oh, bodega siguro ng ano, palay, no? Yan dito. Yan pare. Ilang meters? Nasa, wah, tumukay mo kay pare. 30.7. Ganyan dito. Tapos dito 30.7. Okay. Kaya paano po nila ito? Concrete bilaran ng palay. Okay, alright. Nanini. Ayan mga boss, share ko lang sa inyo yung nasukatan natin. Bale, ito yung sukat po namin. Yung frontage niya nasa 46 meters. Ayan yung frontage, harapan po ito. Tapos yung dito sa gilid niya isa around 155 meters. Simula dito sa moon dito hanggang dun sa, actually yung moon po dito hindi namin nakita. So inano lang namin, tinansya ko na lang muna kung saan nakatapat yung ano, yung bakod, tapos yung may ano din dito naman, pilapil. So around 155. So hindi pa po ano yun sure kung yung naisukat pwedeng dubagdag pa yan or mabawasan. Tapos yung kanyang dito sa likod naman, sa likod na sukat niya isa nakuha namin 37 meters. So 37 meters nandito po yan dun sa ano lang, tansya lang kung saan tinuro ni Kuya Dante yung ano, location daw ng moon na nawawala. Yun po yung isa sa reason kung bakit kailangan natin lagyan ng matibay na marking yung moon sa ano, lalo na sa mga ganitong lote, sa mga farm lot. Ayan, tulad nun, moon lang nilagay. So pagka po kasi nagano sila doon, nagtanim ng palay, or pagka nagroto sila may tinamaan or nabungkal,
So posible pong matatanggal yun. Kaya yung sa akin doon, sinecure ko na, nilagyan ko na ng mataas na moon na, na marking. Ayan. So yun po nakuha natin. So i-ano natin to kung ilang linear meter to, tapos square meter natin. So 46 plus 155 plus 37. Ayan, yan po yung linear meter, kung gaano po kahaba yan. Linear meter po yan, para may idea kayo. So around 238 linear meter. 238 linear meter po yung babakuran. Dito kasi hindi na babakuran to dahil mayroon na pong existing na bakod dito. And bali nakapaletter U lang siya. And then sa square meter naman tayo. Sa ayun sa may ano doon mga boss, yung si Kuya Dante, yung pong katiwala doon, nasa 7,000 square meter daw yan. So atin natin kung tatama itong sukat natin. So 46, hindi po parehas yung sukat mga boss. Pagka hindi parehas yung sukat tulad nito tsaka doon, ay ano sila, magkaiba. Itong ganito lang po gagawin natin dyan. Bali 46, i-add lang natin 37 doon. Yan, 37. So yung mga makukuha natin dyan, which is 83. So iyan lang natin, hatiin lang natin, so divide lang natin sa dalawa. So yun, nakuha natin 41.5. 41.5 yun po yung ating multiply naman dito sa 155. 55 multiply natin sa 41.5. Ito yung ating makukuha, which is hindi siya tumatama dun sa sinasabing 7,000. So nasa 6,432 lang yan. So kung ipaparehas natin, for example dito 46 tapos 46 din doon. So kunin natin sa 46, i-multiply natin sa 155. So yun, makukuha, lumilitaw yung 7,130. So malamang yung pong dito, kung 7,000 yan, nawawala, kailangan lumitaw yun. So bibigyan ko lang muna sila ng estimate ng yung actual namin. So kailangan pagka binakuran po ito, hindi pwedeng hindi po lilitaw yung moon dun. Ayan, kailangan nila magpa-survey ulit. Hindi po pwedeng turo-turo lang o tansya-tansya lang. Nandito, kung nandito yun, nandito, sabi lang ganun, turo-turo, hindi po pwedeng ganun. Useless din pagka nagka-problem yan dahil wala, hindi po biro yung gastos niya bakod na yan. So yun, 238. Tapos yung palang yan, gagawa ng bilar ng palay. 26, i-less natin yung 4 meters. Bali ano lang yan, 22 times, multiply natin sa, less din natin yung 4 meters dito dahil gusto mong i-ari setback dito 2 meters. So nagiging ganun lang po. 26.7 26 587 square meter. Excuse me po. Nasa 587 square meter yung concrete na bilaran ng palay. Yun o, may hinog din pala dito sa kay Mito. Ay tao, murado la duala. Ako nigda? Halo lah. Yo. Go. Mayo mo lang yan. Mayo mo lang yan. O pare, nang ko kaya. Mga boss, ayaw na natin sila. Punta naman tayo sa Arayat Project. Nakakuha pa ako ng kay Mito. Daming bunga ng kay Mito. Tamis. Let's go. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Dito naman po tayo sa sa 3 unit apartment.
with yung unit ni Honor, ito pong dulo. So ayun na, halos pumuti na. Ano pa lang po yan na-apply nila dito sa exterior. Masilya pa lang po yan, hindi pa po yung final paint. Ang gusto naman ni Honor dito is light color din. Halos kanyan din po yung color niya, which is ang kulay na i-apply namin dito is same lang din sa loob. Ang pintura nga gagamitin pala natin dyan is Davis paint, Sun and Rain. Elastomeric paint sa labas. Ayan, elastomeric paint, mas maganda po yun, mas matibay sa sa ulan tsaka sa araw. Ayan, preparasyon para sa final paint po nyan. So ayun na. Silipin natin itong unit na to. Itong isang unit, ayan, okay na, malinis-linis na. Yun o. Ang ganda. Ayun na rin yung mga main door. So piniprepare na rin po ni Master Denden to para sa varnish po ito, itong mga panel door. Ayan. Ito po yung maging ito po yung gustong design ni Honor. Bale, sinendan ko sila ng mga sample or mga option nila para sa kanilang mga pintuan. So ito yung nagustuhan nila, itong ganitong design, simple lang. Tapos yung sa mga CR, ayan, yung mga flash door. Ayan, dito po sa CR yan, tsaka sa taas, sa kwarto. Ito yung hagdanan. Itong railing niya, ang balak yata ni Honor dito, hindi ako nagkakamali, black color, matte. Tapos dito, tiles pa po ito, tiles pa namin po, yung mga step. Ayan, tiles na rin dito sa taas. Tapos dito, ito main door, panel door pala to, panel door po yan, solid. Ayan. Buwasan niya. Okay, yes. Ayan, nakatiles na rin po ito. Wala, ito palang mga unit ito mga boss, hindi po hindi po slab or buhos, concrete slab. Ayan, itong taas na to is PSM board siya na 1/2 yung or 12 mm yung kapal, tapos install namin siya ng tiles. Parang slab din siya, tatag. Ibay. Tapos to drywall ano lang po ito, metal stud and then PSM board. Ito yung color niya, tool white. Ayan po yung color ng tool white. Hindi naman po siya lumalayo sa white. Ayan yung white, so ito yung tool white. Para din siyang white na medyo may pagka-dark sa white. Tulad yan, ayan, first coating pa lang naman po ito, hindi pa final paint yan. Ito white, tapos mga ilaw na lang. Magandaan dito, mataas po yung ceiling niya, presko. Tapos yung mga bintana pala, pasusukatin na rin natin. Ayan. Yung tiles dito sa CR, hindi ko pa nabibili po ito. So, malapit nang maubos yung mga tiles na nilalagay nila. Nandun na sila sa unit ni Honor. I-prepare ko na rin po itong mga tiles dito, tsaka dito. Yung tiles ni Honor doon sa kanilang unit is 20 by 1 meter. Diyan tayo papasok dito, pare-parehas lang naman yun. Tapos itong kanyang ceiling, PVC ceiling. Medyo dark yung ceiling na napili nila. Tapos yung tiles po dito, ayun, light naman. Combination siya ng dark and light tiles. Parang ganoon din po yung niya, pabarin yung tiles na napili nila. 20 by 1 meter po yung size nito. Ganda ng kulay. Tapos ito yung hagdanan niya. Yung hagdanan niya mga boss, steel frame, tapos wood planks na mahogany. Hindi pa po tapos to. Temporary pa lang to para meron lang silang access muna dito sa taas. Huli po si magagawa to. Huli. Pagkatapos na sa taas, tsaka natin ipipilis naman itong hagdanan. Meron din po siyang railing. Tapos sa ceiling yan,
Ayan yung ceiling niya. Meron siya ditong skylight. Skylight. May layout na rin to dito. Same lang yung tiles ditong taas tsaka sa baba. Bale wala na lang namin yan. Itong balcony wala pa pong tiles to. Wala pa akong nabibili para dito. So pag-usapan pa namin ni owner kung ano yung gusto nilang tiles para dito. Ganun din dun sa mga balcony ng tatlong unit. Ayan, meron na palang ilaw sa mga canopy. Ceiling pala nitong balcony sa PVC panel po ito. Ayan, PVC panel, ganun din dito. PVC panel din yan. White din po. Ang gusto nila owner dito, white. Tapos ito yung CR. Eh, CR ni owner, malaki po itong CR niya. Ayan, maluwang po ito CR. Tapos sa panel door, solid yung pintuan niya. Tapos ang color na gusto nila dito is sa white. Maliban lang dito, yung dito varnish. Railing. Ganda. Ba? Meron din siyang CR dito. Maluwang din po yung CR niya dito. Ganun din, panel door. Solid door. Tapos yung height niya is 2.4 meters yung height ng mga pintuan dito. Ayan. Service area, maluwang. Tapos meron siyang ano dito, pinaka ventilation. Ayan, dito ng area na to, ventilation. Ventilation po yan. Exhaust. Moja. Tapos ito, granite. Granite po yung lababo niya. Ito na.